What's up mga kapulito, Genix Motor Parts. May tayo ngayon all the way from Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang setup natin ay 59 big valve stock system. So, share ko na sa inyo yung video kung paano natin bubuhin ito. Let's go. Ayan, nagsusukot-sukot ko na si Jonathan. SMP full dome gagamitin natin. Tapos stock scam na 5BB. Racing 1K ang gamit natin, valvula para matibay. Tapos full dome. Pa-video. Tukod konti. So dito dahil full dome yan, tips lang yung ating spark plug tatama dyan matik sa TSMP. Nakikita nyo may siwang yan ayan, may konting siwang. So pag gumaganyan siya, tumutukod siya nyan. Para malaman nyo kung saan yung didimpulan nyo, galaw-galawin nyo lang. Pa-cross. Pag pa-cross siya, makikita mo na kung saan siya magmamarka. Di man yata It's a prank. Wala. Ito sa kanto. Ayan, so dito siya didimpulan. Tapos dun sa, ayan 5BB. Stock scam. Mukhang stock pero big valves, 24-28. Dun sa valve packet. Ito sa ating ginagawa. So, ito kailangan, importante rin to ang pagsusukot ng kanyang valve packet. So, kung bibili ka at ipa-plug and play to, high lift cam, di rin naman pwede. Kasi tutukod dyan mga kapulida. So, yun yung importansya ng ating pagbabalve packet at saka bawat galaw may sukat. Kaya kung nakikita nyo, may mga nagtatanong bakit daw binibirit ko after gawa. Para may ipakita mo na maayos po yung pagkakagawa niya at sigurado hindi siya sasabog. So sa valve packet, kaya hindi tayo nagpa-plug and play dito kasi kapag bumili ka ng piston, hindi naman lahat ng piston nakamatch sa valve, ang valve packet sa mga head. Actually, ang match lang talaga kadalasan is yung MTRT. So halimbawa yan, para malaman mo kung match ba yung packet nya, ipatong mo. Ayan, packet ng exhaust, papatong ko. Okay. Man, pagipindot may opening valve para hindi siya bumababa. Sige, atas me. So sa ganitong paraan lang makikita mo na kung match ba. O, ipapatong mo ng tama ang packet. So yan, tingnan nyo, nakababa siya. Dapat supposed to be ganyan, hindi ganyan. So ang patong ng valve packet is mali. So kung ipa-plug and play mo, mataas yung lift ng cam mo, tatama siya dyan mga kapulito. Yan ang sa exhaust So gagamit tayo ng machine, imimil natin para makuha natin yung angle gamit ang pangkuha ng angle. Ito, kunwari lang kuha na mo yung angle, dapat sakto. Sa intake tayo mga kapulito. Meron pa man? Sige. Okay mo. Okay. Sa intake mga kapulido, papakita ko sa inyo. Gumawa na pala tayong dimple na nalobat ang ating cellphone. Sa intake. Ayan. Ganyan siya. Tagilid din. Tingnan mo anong kaya ba? Yan, tagilid. So kailangan nating maganyan. So lalalim tayong packet sa bandang kalahati lang. Dali lang So yung intake, kailangan nating ganyanin. Nakasukat po yan Meron akong protractor. Yung exhaust, mas malala. Yung exhaust, ganyan din dapat. So yung angle ng valve packet niya is medyo tayo. Ang kailangan nakaigang konti. Sukatan ko lang, tapos papakitan ko. Papakita ko lang mamaya mga kapulito kung anong naging itsura. At saka yung sukat sa head actual. Ano natin? Wait lang man. Halime pa. Bali, eto. Nilagyan ko na ng marka para sa degree. Ayan.
Yan, bali, halos sa kalahati lang matatamaan yan kasi kasi hindi naman kailangan yun sa gitna eh. Yung dito banda kasi hindi naman tatama talaga yun, malayo yun. So doon sa panggilid pala, naka 1K na clutch spring, tapos stock yung center spring. Bukulat yung carbon. So syempre kailangan nating i-match, pero pwede rin lagyan na lang ng alambre to, no? Pwede lagyan na lang ng alambre to. Torsion control, alam mo yun, sir? Lagyan na lang ng alambre para tumigas yung center spring. Makakatipid ka nun. So yun, lalagyan na lang natin. Kesa lagyan mo ng alambre, lagyan mo na lang ng center spring. Ito, 1K. Okay, sarado mo na yan, mga manworks. Tuloy ko na itong packet ko. Yung torque drive niya, Jiso. Tapos yung tawag doon, pulley, MTRT daw. Yan, natabas na. So hindi naman kailangan na itong buong to titirahin mo. Pag tinira mong buo yan, nakasakto yung angle, mabubutas ang piston, manipis lang yan. So doon lang tayo sa tama para hindi sayang yung compression. At syempre matibay yung piston. Sa exhaust niya is 32 degrees base sa exhaust valve. Yan. So pakita ko rin pala, syempre headworks pulido nga eh. Headworks naka-port yan para yung airways pasok na pasok. Yung mga basher ko hindi ko na nakikita, para sa inyo kahit hindi ko na kayo nakikita. Wala na nagko-comment ang bash eh. Yung problema yung idol niya, idol natin ako eh. Ganun talaga mga kapulido. Hindi ko na nakikita yung mga basher ko. Pakita naman kayo Yan, naka-headworks yan syempre. Tapos Genrix Racing Cam. Genrix Racing Cam, dati naka-stock na baga naggawa-gawa na siya dati. Valve spring 2.8. Syempre air filter, boy air filter, nasan ka na? Hindi na kita nakikita. Medyo may sipon ngayon. Itong niya may tama, pero hindi sa katotohanan hindi yan tama, mali yan, no? Meron siyang mali, may hukay. Kasi pag tama siya, wala siyang problema tama Kabilaan, siguro natuyuan na lang ito dati. Siguro yung may-ari dati nito, nabili mo lang to, no? Nung nabili mo siguro yung may-ari, sigamit. Hindi nag-change oil. So na-black siya kasi mas mura yung black tsaka mga rocker arm cam kesa doon sa langis. Kaya ganun nangyari. Boy bomba, loko, meron siyang big bike. So papalitan natin ng bago, syempre. Kasi siguro tahimik siya dun sa stock, pero pag nakargahan yan, lalagitik yan mga kapulido. May alog yan sa rocker arm. Pagka may mali ang ating rocker arm pin na yan. Okay sir. Next, pa? Pakita ko na to, tas halos bolt on na niyan to kasi kasado na yung head. Update mga kapulido. Bali sa ating head, galing sa akin tong head na to. Stock cam. Yung bearing dun sa inner cam bearing kukunin mo yung sa stock mo kung nagtitipid ka. Pero ito hindi pwedeng tipirin dahil ang kanyang bearing ay may alog na. So tagedli, chupe. Tapos Genrix cam, salpok na natin. 6.8 mga kapulido. Tapos ito na yung finish ng kanyang piston profile. Yan yung valve packet, ayan. Tapos dimple. So kung susumahin yung kapal nito, nasa 3mm pa natira. Kapal pa yun. Hindi naman natin kailangan pakailalim dahil ang stocks ka may medyo baon ng valve. Dito nasa 2.5 something. Ganyan po magtansya millimeter. Valve spring, retainer pala. Kailangan stock tapos sagad cut para hindi maabutan ng ating valve seal.
Yan o. So, chamberan na natin. Angle, swak to pack na lahat yan. Swak to pack na lahat. Tapos ito pala, naka-port siya. Malamang balik stock to kasi iba-iba na yung pyesa eh. Kasi dati, nabili lang daw ni sir na ganyan na. Next, rocker arm replacement na. Kung gusto nyo palang bumili ng piston na TSMP, meron ako. PM nyo ako, meron pa ako dito. Sa mga, ito eh, kailangan ito yung mga ano, yung mga malalalim ang chamber. Kunwari, ASB 2529.5 yan. Or TSMP 2529.5. Mas the best, ganito yung gamitin ng piston. Para yung compression mabuo. Kasi, kung halimbawa gamit mo is JBT na piston, yung semi-dome, kukulangin ka dun mga kapulido. Meron pa akong 2 peraso dito. Tapos si stock cam head, meron din ako mga kapulido. Yung ganito, 5AV. Kung gusto nyo pa profile pa settings kasama piston, pwede yan. Bali pa plug and play nyo lang. PM Cent mga kapulido. Binubuo ko na. Yan, salpak na lang rocker arm cam. Retainer, tabas yan ha. Ay. Alright, update mga kapulikat. Ay, kapulido pala. Kapulikat pala yung basher ko noon. Nami-miss ko na, hindi na niya ako binabasher. Nami-miss ko na ang galaw mo. Kapag ka nag-big carb ka, ito, nitatabas namin para hindi siya tumama sa kanyang bullet sa puwet. Ayan, tulad niya no, may tama, di ba? Kasi hindi niya tinabas yung puwet. Ay ano, yung bakal doon. Ito pala yung dala niyang karburador. Mukhang gamit naman na, ay used. SWR 28. So sana maging mabait ka sa amin no, para makauwi tayo maaga pare-pareho. Jetting initial nilagay ko 120. Tapos may nakalagay na 32 sa kanya. Siguro doon siya matino sa minor. Dahil Sabado night. Tapos Sabado night ngayon, payday. Manual tensioner siya kasi sira yung dati niyang tensioner. So tips lang sa paghigpit ng manual. Para hindi maging madiin yung timing chain, kailangan kamay lang gamitin mo. Kung anong kaya mo, yun. Pero lang kung silakas ng vice grip yung kamay mo. Tapos pwede na nating i-lock. Yun, dahil kami kabisado na namin yan. Yun na yun, alam na namin yun. Mga do, naalala ko si CKS ah. CKS, what's up mga do? Galing yun. Sa rin dahilan yung kaya na-inspire akong magana YouTube. Timing gear niya, stock lang. Good yan, stock timing. Tapos, depende naman kasi yan eh. Kung mali yung timing sa ilalim, doon ka magkakaproblema sa sigunyal. Kasi hindi mo naman alam kung biniyak na yan, inayos na yung sigunyal. Minsan yung timing gear, mali yung pagkakabalik. Magkakaproblema ka sa timing. Diba? So, yun, stock timing lang. Goods na. Tapos sa valve clearance, sa settings namin, 6.6. Yung mga valve clearance po na yan, ano yung maganda, itanong nyo po sa mekanikong gumawa. Kasi may sari-sariling settings yan. Kasi may mga nagchat-chat sa akin, hindi ko naman masasagot yun eh. Bawa, Boss Jendrix, anong magandang valve clearance para sa motor ko? Hindi ko alam. Tanong mo sa gumawa. Para ganun. Yan. So, pulley niya, maganda oh. NTRT. Kaso straight 7 yung nakalagay na bola. Negative tayo dyan. Ako kasi naka-settings ko halos kadalasan mabigat yung bola. Kapag ka magaan kasi masyado siyang sumisigaw lang. Sayang naman yung idudulo pa niya. So mabigat ako magbola. 9, 10, ganun. 8, 9, 10. Straight 7 nakalagay sa kanya. Hindi, puro sigaw lang yan. Sa mga settings ko ha. Pero sa iba, dyan nila nakukuha yung tunay na ligaya. Ano pa? Sana tayo. Yan. Tukod check na lang yan. Tapos okay na.
Yung airbox pala niya, ito na yung Ceramic, taga-sira ng airbox. Yan o, gwapo oh. Yan yung taga-sira ng airbox ngayon, si Momon. Momon Works. Alright, valve clearance, 6.6. Ay, shoutout pala sa mga basher na ano, yung mga sinasabi nila, yung mga vlogger, puro dada lang. Puro dada. Walang alam, puro dada lang, sinasabi nila. Kumpara naman sa basher, basura lang naman sa online. 'Di ba? Kami mga vlogger, nakakapag-share kami. Hindi kami walang tira, may malaking tira kami para sa mga viewer kasi natututo sila dahil sa amin. Di tulad ng mga basher na wala lang magawa or keyboard warrior lang. So may tira po kami. May ambag kami sa lipunan kumpara sa inyo. Di pa yata may loob yun kaya nahihirapan kayo ipasok Si Kinolo, kumusta na kaya? Hindi na nagbabash. Si Kapulido po Harap tanga O, pwede natin bigayin ito mamaya. Try natin kung tatakbo ba na maayos. Mga Kapulido, so nagtaka ako bakit mababa yata ang presyon ka ako. Dapat ding i-consider ng mga mechanic itong bagay na ito or yung mga nagdi-DIY. Tappet screw tumatama sa kanyang ayan. Ito. So pag tumukod po yung tappet screw dyan, mawawalan ka ng presyon. Malulow blood ka. So ayan po isang importanteng bagay din yan. Yung iba kasi nagtataka, nagpalit sila ng ganito, wala nang presyon. Awit gar. Tapos mag-iisip na kung ano-ano. Huwag po kayong kabado. Dapat nakikita nyo po ito. Tumukod yung tappet screw niya doon. Nagtaka kami bad walang screw. So yun. Bukas makina, singaw valvula. Patay tayo dyan. Ayos. Yung update mga Kapulido. So testing na natin. May namamato na. Ay may nambabatuta na dun sa road testan natin. So ayan napakatahimik na makina. Kuhanan tayo. Ang problema ko yung GoPro ko is nawawala. Nawala siya sa Baguio. Hindi ko malaman paano nawala. Ang alam ko nasa loob lang siya ng sasakyan sa may bulsa. Tapos pagbalik ko wala na. I don't know my friend. So wala akong GoPro ngayon. So medyo basa pa ang kalye. Yan lang, mabakuna. Nakakorbada. Bada. Ay, isang kamay. Yan, okay na ang ating ginawa. Makakauwi na sila sa straight 10 pala bola na ito. Makakauwi na sila sa Nueva Ecija, San Domingo. Salamat po sa panonood mga Kapulido. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!